late to just be honest. Congressman Alfredo Paulo Vargas. Yan. Alam niyo po yan, artista yan eh. Artista po yan. Binanatan po yan ng ating Pangulong Duterte nung panahon niya. Televise po yan, televise. Ganyan po kalupit ang isang hindi corrupt. Lahat ng congressman na corrupt nung panahon yun. Yan, si Alfred Vargas, artista po yan. Congressman po yan ng 5th District of Quezon City. Pero binanatan po niya yan. Sinabi po niya, allegedly, demand for one time. Ito, diretso po natin. Isipin po ninyo yan. Ito pong mga style na ganito, nung Pangulong Duterte natin napapanood yan. Meron pong televise, diyan po siya naninermon, diyan siya naninibak, diyan siya nagagalit, diyan siya nagmumura. Diyan, ginamit niyang platform ang television at social media. Mapapanood mo siya sa YouTube, sa Facebook. Ngayon, meron pang ganyan? Meron pang ganyan ngayon? Oh. Alright, Stella Kimbo po, ito. Nagsalita na nga patungkol sa mga kumalat na mga video na meron siya mga mamahaling bag, artista van, mga kwintas, mga luxury goods, luxury items. At base po dito sa TikTok account na ito, unverified po ito, for your information, yung daw salin niya noong 2018 ay 12 million lang. Ngayon 2024, nagsusot na po siya na nagkakalagang 2 million na relo, 2 million na bags, tapos ano pa ba? 2 million na, maraming 2 million. Yung artista ba niya, hindi ko alam, baka 12 million yun. So, ibig sabihin, inubos niya yung mga salin niya sa kanyang, yung artista ban. Ganun po, kalupit si Stella Kimbo. Wala nang lulupit pa dyan. Ito po, pakinggan po natin kung ano yung sasabihin ni Stella Kimbo dito. Kongresista ng Marikina po to, ito po. Hello po, magandang gabi. Galing lang po akong Congress, medyo pagod na, pero ito po, kailangan ko pa pong gumawa ng video dahil ang dami pong nagme-message sa akin ng kumakalat na video na nagsasabing ipapasara po. Ang video na yan ay spliced. Wala pong katotohanan ang pinapakalat nilang fake news. Lagi po kaming narito para tumulong dahil ang serbisyo ay dapat walang pinipili. Gabi na po, matulog na tayo. Pero bago matulog, kain muna tayo ng putong Marikina. Good night. Akala ko putong Marikino pala. May Marikina, putong Marikina. So, sorry. Nadulas ako pasensya na po. Putong Marikina po ang kinakain ni Madam Stella Ruiz. Kaya dito po mga minamahal kong kababayan, fake news daw ang mga kumakalat ng mga meron siyang relo o bag o artista van. Ito po, base po dito sa TikTok na ito, unverified po ito Hindi ko pa naimbestigahan. 2018, 12 million lang pero papaano nakabili ng mga ganun, mga mamahaling bag. Isipin mo, kung 12 million ang iyong, hypothetical lang po tayo bago po natin meron po kasi akong paparinig sa inyo na naging tagapagtanggol ni Stella Kimbo. At ang kanyang tagapagtanggol ay nagngangalang Mike Abe. Isipin mo itong si Mike Abe, hindi pa tumigil kay The Junior, napatalsik to sa SMNI kasi nga feeling ng SMNI masyadong bias ang kanyang pagde-deliver ng balita Alam naman natin ang SMNI nung panahon ng election talagang maka-BBM. Pero itong si Mike Abe, sumobrang pagka-BBM, kaya yun, pinaalis. Pinaalis po ito on air on air. Opo, on air. Hindi naman actually pinaalis. On air, sa pagkakaalam ko, on air, pinagsabihan siya ni Kibuloy. Tapos, nag-resign na lang siya. Yun. Ito po, bago po ako magpapatuloy, meron po akong papakitang video mamaya sa inyo patungkol sa ating Pangulong Duterte kung paano po siya magsibak ng mga public officials at paano niya ibuyangyang ang mga corrupt na kongresista nung panahon niya
Kung meron po kayong time, hintayin po ninyo yung video na yun. Napakagandang video po. Ako na-impressed din ako kasi nabalikan ko yung video na yun. Talagang naalala ko po siya, nakakamiss po ang ating Pangulong Duterte. Dito po, sinabi niya on air. Wala po hindi na po nangyayari ngayon to. Hindi na nangyayari ngayon. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, hindi ko alam, gabi-gabi yata yun o merong specific days na magsasalita siya sa television at alam niyo na po, papahiya niya lahat ng mga korap na opisyal. Hindi ko po alam kung naalala niyo pa yun meron po siyang tinatawag na, nakalimutan ko po yung programa niya yun Basta on air po siyang nagpapalabas at nagsusuwalat ng mga korap na yung mga opisyal ng gobyerno. Ito po. Hintayin po ninyo yun. Hintayin nyo yun. Napakagandang video po nun. Si Mike Abe po. Ito si Mike Abe kung paano niya pinagtanggol si Stella Kimbot. Ito po, pakinggan po natin Ito. Si Congresswoman Stella Kimbo, pinagtutulungan na ng mga DDS. Parang ang tingin nila isang mahirap na Stella Kimbo dati, bigla daw yumaman. Abay, binanatan, pati sa pananamit, sinusuot, mga personal na bagay. Abay, ganun talaga, nagtatrabaho yung tao. Alam ba niyo si Kimbo? Magaling na ekonomista yan. Teka lang. Mr. Mike Abe, alam namin na nagtatrabaho yung tao. Pero kahit magtrabaho ka ng magtrabaho, 200,000 ang sahod mo, let's say 200, 300,000 ang sahod mo. Mantakin mo kung yung relo mo nagkakalaga ng 3 million. Let's say 3 million, 2 relo. Ibig mo sabihin sa loob ng 10 buwan hindi ka nakakain, hindi ka nagagastos para mabili mo lang yung 2 relo na yon. Itong si Mike Abe malupit din ang kanyang pagka mathematician Ang usapan po dito, alam po namin nagtatrabaho si Stella Kimbo. Pero masyadong questionable yung kanyang mga possession. Let's say, nagtatrabaho siya. Napansin po ng taong bayan, napakaluho niya so ngayon, kukwentahin nila yung sahod niya. Ito nga 2018 ang kanyang salin 12 million lang. Hindi ko alam ngayon kung magkano na salin niya. Siguro, hindi na bababa umigit kumulang sa korupsyon. Kaya nga mga minamahal kong kababayan, huwag kayong masyadong magpapaniwala sa mga taong hindi nagsasalita ng katotohanan. O baka si Mr. Mike Abe, hindi lang niya masyadong ginamit ang kanyang calculator. Ito, pakinggan po natin. Mantakin mo, meron pa nagtanggol kay Stella Kimbo. Ito. Ako hindi ako nagtatakang yumaman yan. Ekonomista yan Alam niya kung paano gumawa ng pera at paano i-manage ng pera. Yan ang hindi niyo alam. Yung mga DDS. Puro kalokohan ang mga pinaggagawa niyo kasi. Alam ba niyo si Kimbo isa sa... Ito Pinagbintangan niya yung mga DDS. Ako hindi ko po pwedeng i-consider yung sarili kong DDS. Ang alam ko, tagasunod po ako naniniwala ako sa patakaran ng Pangulong Duterte. Alam kong DDS yung mga taga Davao Kaya itong si Mike Abe, pag napunta po ng Davao, pakilala ko nga sa mga DDS. Ang ibig ko po sabihin dito, Mr. Mike Abe, marunong ka bang mag-calculate? O sige, sabihin mong nagtatrabaho ka, tapos makakabili ka ng sobra, higit sa iyong kinikita, higit sa salin mo, higit sa questionabling mga possession yan. Hindi ko sinasabing mahirap si Stella Kimbo. Pero alam niyang lahat kung magkano ang sahod ng isang kongresista at kung magkano ang kanilang kupit. Ito po, diretso. Gusto ko marinig tong kaibigan kong to Magaling na ekonomista dito sa Pilipinas. Kaya nga yung finance secretary, ekonomista. Kaya nga yung mga economic manager, pag hindi ekonomista, certified public accountant. Kasi yung mga CPA, accountancy, economist, yan ang nakakaintindi kung paano pagandahin ang ekonomiya ng bansa. Paano magkapera. Yan yung level ng mga taong gaganda talaga ang buhay. Kasi alam nila kung paano magtrabaho. Bakit yung relo, bag, at pananamit ng isang kongresistang katulad ni Kimbo, ano pakialamin sa kanya? Tignan po ninyo kung ikaw wala kang pakialam. Kasi palagay ko, Mike Abe ikaw wala kang pakialam. Kasi ikaw wala kang pakialam sa katayuan ng bayan ngayon. Siyempre may pakialam kami. Kung ikaw wala kang pakialam, Mike Abe, kami may pakialam kami.
Kasi nauubos ang kaban ng bayan sa mga katulad. Hindi ko po sinabing katulad ni Kimbo sa mga katulad ng mga kongresistang bimantakin mo si Benny Abante nga sinarang kanyang Facebook Mike Abe, pagtanggol mo si Benny Abante, tignan ko. Ngayon, ito, sasabihin ko lang kay Mike Abe alam ko ekonomista siya, kung ekonomista man siya, o ano man siya CPA. Sige nga sabihin mo sa akin, nagkakahalagang umigit kumulang sa korupsyon ng lahat ng mga ari-arian ng isang tao, na ang kanyang sahod, 200,000 lang. Makakabili ka ng mga relong nagkakahalaga ng 2 million, 1.5 million, 4 million, 4.5 million. Sige, mag-comment po kayo sa comment section kung mali po yung sinasabi natin. 4 million ang isang relo. 200,000 ang kanyang sahod. Ilang buwan po yun pagtatrabaho niya? 20 buwan, 20 months po. Ilang taon po ang termino ng isang kongresista? 3 taon. So, ibig mo sabihin, makabili lang siya ng isang patik pilip na yun, yung kanyang 20 months na pagtatrabaho sa kongreso, igugugol niya lahat nung sa kanyang relo. Mr. Mike Abe, hindi ko sinabing mahirap si Stella Kimbo. Ang sinasabi natin dito, chine-check natin ang lifestyle nila. Sabihin mo, let's say, sabihin mo, nagtitinda ako ng masipag ako, sobrang sipag ko, magsimulang umaga, gabi, nagtatrabaho ako, tapos makita mo ako naka-sports car, Lamborghini. Ganun bang ibig mo sabihin? Tapos sasabihin ko lalapitan ka ng gobyerno, questionable yung mga ari-arian mo. Questionable yung mga ari-arian mo, saan mo galang ang pera mo? Siguro, drug lord ka o drug pusher ka. Doon po pumapasok ang tinatawag nilang kailangan mong ipaliwanag ang dapat mong ipaliwanag. Tuloy po natin ang video. Hindi naman galing sa inyo ang pera niya. Hindi raw galing sa atin ang pera niya. Itong si Mike Abe, malupit din mga tuwiran to Sige, tuloy. Bakit yung relo, bag, at pananamit ng isang kongresistang katulad ni Kimbo, anong pakialamin sa kanya? Hindi naman galing sa inyo ang pera niya. Ngayon, kung nagdududa kayong kayamanan niya galing sa inyo, di magpal kayo ng kaso. Kaya nga, nandito tayo upang magtanong, bakit ka nagagalit, Mike Abe? Apektado ka. Kasi nga, si Da Junior, yung Marcos Junior na dinudiyos mo, inuubos na nila ang kaban ng bayan. Kung ikaw hindi mo nararamdaman ang kahirapan, dahil hindi ko alam, attorney ka ba, lawyer ka ba, o ano ka ba? Hindi ko alam kung anong natapos mo. Pero dito sa pagsasalita mong yan, hindi mo naiintindihan ang mga maralitang nasa ilalim na yung mga nakaposisyon nagpapasasa sa panahong ito. Ngayon, Mike Abe, tingnan mo kung anong sasabihin ng mga madlang people sa'yo. Sige, diretso. Graft in corruption, kung meron kayong basyan. Inggit lang yan. Kung kayo may nakikita corruption, kasuhan nyo. Yung mga taga Marikina, hindi naman nagreklamo. Congressman ng Marikina yan Ano ba kasalanan ni Vice Chairman ng Committee on Appropriation? At yun naman kanyang inihayag sa media, base sa consultation ng kanyang mga member na nagkaisa na bawasan, ikat yung budget ng Office of the Vice President, Sara Duterte. Meron ba namang Vice President na ganyan? Na walang respeto sa Senado at Kongreso? At sa ibang tao, ang feeling niya, siya yung napakagaling, siya yung mahusay, pero pakinggan naman. Tingnan niyo po ito, si Mike Abe, binanatan po si Sara Duterte. Hindi ko alam kung nagpapapansin tong laos na to Hindi ko alam kung nagpapapansin, pero pansinin natin siya, pansinin natin. Kasi nga, itong si Mike Abe siguro wala siyang pakialam sa ating gobyerno. Basta't siya, diretso lang siya. Hindi ko sinabing nabayaran to Hindi ko sinabing bayad ang bunganga nito. Hindi ko sinabing bayad wala akong sinasabing ganun. Ang sinasabi ko lang dito, hindi yata nararamdaman. Ang pinag-uusapan kasi natin dito, mga minamahal kong kababayan, pakinggan po ninyo. Bago po ipagpatuloy, shoutout po sa lahat ng ating mga OFW dyan at sa lahat po ng taga Mindanao, Visayas. Shoutout po sa inyo. Yung mga taga Luzon, shoutout din po sa inyo lahat. Salamat po sa patuloy niyong pakikinig dito sa Reaction TVPH. Dito po, ang mga pag-uusapan natin dito 100% hindi po ipapalabas sa mainstream media. Dito ipapaliwanag po natin, katulad po nitong si Mike Abe, ang kanyang pagtatanggol kay Stella Kimbo ay taliwas sa katotohanan. Bakit po? Ang sinasabi natin dito, hindi po natin sinabing nagnakaw si Stella Kimbo. Hindi po natin sinabing nangulimbat siya. Hindi po natin sinabing nag-corrupt siya. Ang sinasabi natin dito, may tinatawag tayong yaman na hindi may paliwanag. Isipin ninyo, i-lifestyle check mo, sabihin mo 300,000 ang sahod ng isang kongresista. Tapos magkakaroon siya ng isang 4.5 million, nasa risk lang niya. Nasa risk. Siyempre, pag kongresista ka,
sabihin mo sa akin, halos buong araw at minsan gabi mo, ubos na dyan sa Kongreso. O, hindi ko alam kung nakakapag-online selling pa si Stella Kimbo. O, hindi ko alam kung totoo yung sinabi nila na i-online sell na yung mga iba niyang mga luxury products. Pero dito po, naging medyo seryoso tayo dahil dito sa pagtatanggol ni Mike Abe na patuloy na maraming nakakakinig sa kanya at naniniwala sa kanya, hindi po natin sinasabing, kaya nga siya public figure eh. Kapag public figure ka, dapat open ka sa scrutiny. Huwag kang pumunta ng publiko at magtago ka, huwag kang pumasok sa politika. Kung ayaw mong kalkalin ng tao ang iyong buhay, kung ayaw mong kalkalin ng madlang people ang lahat ng mga bagay-bagay sa buhay mo, kung ilan yung anak mo, kung saan ka nakatira, asan ang bahay mo, kung ilan yung asawa mo, kung ilan yung... Alam niyo po yun. At itong si Mike Abe, palagay ko, sa sobrang, hindi ko alam sa sobrang busog niya, sa kinain niya kanina, sa sobrang busog niya, talagang yung utak niya talagang tumaliwas na rin eh. No? Kung hindi ka naman na sobrat size at kalahati pa, hindi namin pinagbibintangan si Stella Kimbo na nagnakaw, nagkorap. Ang sinasabi namin dito, ipaliwanag mo kung papaano ka namumuhay ng sobrang luho. Di po ba? Ipaliwanag mo sa madlang people kung papaano mo nabili yung mga yan. Kung sumasahod ka ng 200,000 pesos per month, tapos meron kang tatlong relo na lang na nagkakahalaga ng 4.5 million. Ilang million po yun? 13.5 million. 13.5 million. So, yung sahod mo is 200,000 per month. Sa isang taon is 2.4. Sa 3 taon is 4.2 million. O, ibig sabihin, tama po yan? 2.4 sa isang taon, sa 3 taon is 7.2 million. So, kung may 2 relo ka na nagkakalaga ng 4.5 million, konti na lang ang natitira. Paano pa yung mga bag na nagkakalaga ng 1.5 million? Sige nga, Mike Abe, ipaliwanag mo. Kaya minsan napapatalsik ka sa mga station dahil sa yung pag-iisip na yan eh. Ang pagtatunggol mo, Mike Abe, ay mali. Wala pong nagpaparatang kay Stella Kimbo na nag-corrupt siya, unang-una. Pangalawa, wala pong nagpaparatang sa kanya na lahat ng arierya niya ay ninakaw niya. Pangatlo, public figure. Pag public figure ka, dapat ready kang ipagpiestahan ka ng mga tao pag gusto ka nilang pagpiestahan. Hindi pagkakasala ang dumadaan ka sa microscope. Bakit hindi mo i-lifestyle check si Madam Inday Sara? Sabi nga ni Saso baka makita mo yung tinatawag nilang kay Madam Inday Sara. Pati si Madam Inday Sara, binanatan niya bandang uli. Pakinggan po ninyo. Pakinggan ninyo. Member na nagkaisa na bawasan, ikat yung budget ng Office of the Vice President Sara Duterte. Meron ba namang Vice President na ganyan? Na walang respeto sa Senado at Kongreso? Malupit magsalita si Mike Abe. Meron daw Vice President. Hindi nga siya nire-respeto eh. Nanonood ka ng mga hearing, hindi siya nire-respeto. Ito, Mike Abe, makinig ka dito, Mike Abe. Para medyo, sa bagay, hindi ko na mababago yung pananaw mo sa nangyayari sa bayan natin. Kung busog na busog ka, Hindi ko na ibig sabihin, busog na busog. Yung kumain ka kanina ng goto. Hindi ko na mababago yung pananaw mo kung talagang panatiko ka, loyalista ka ng mga magnanakaw. Ito po. Explain po natin Ang sinasabi po natin dito, katulad yan, hindi raw nire-respeto yung Kongreso at Senado. Hindi po nire-respeto ni Vice Presidente yung Kongreso at Senado. Alam po ninyo, ang ginagawa po ng Kongreso at Senado, makinig ka Mike Abe, ang ginagawa ng Kongreso at Senado is orchestrated. Orchestrated po yan, papunta po yan sa impeachment. Gumagawa po sila ng paraan para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. O ngayon, naghahabulan. Matanggal si Da Junior dyan sa Malacanang dahil marami na nag-aalsa o unahan nilang tanggalin itong si Vice Presidente Sara Duterte. Tingnan natin kung anong mangyayari sa ating bansa pag pinakialaman nila ang ating Vice Presidente.
Ang ibig ko po sabihin dito, pag pinakialaman nila, ay naku po. Kaya itong si Mike Abe, tagapagtanggol pala siya ni Stella Kimbo. Mantakin po ninyo yun. Nakahanap pa ng tagapagtanggol si Stella Kimbo. At sabi nga ni Stella Kimbo, fake news daw po lahat ng mga sinasabi natin. Sabi niya, ayan, nakasulat yan, fake news daw yon. Fake news lang, ibig sabihin, fake yung kanyang Hermes, kanyang Gucci, Dior, hindi ko po alam, marami mga luxury, ano yung kanyang pag-aari, mga luxury brands, luxury products. Ngayon, eto Mike Abe, total, isa kang tagapagtanggol ni Stella Kimbo. Ayaw na sana kitang ayaw na sana kitang patulan eh. Kaya lang, ang problema sa'yo, eto Mike Abe, ang problema sa'yo, hindi mo ginagamit yung tinatawag nilang Google. Kasi sa utak natin, dahil nga naano na yung Google eh, i-Google mo. Ha? At ito po way back 2014, if I'm not mistaken, way back 2014, allegedly, meron din kaso yung asawa ni Stella Kimbo. Hindi ko alam kung planchado na yun o hindi pa. If I'm not mistaken, sa pag-ibig yata. Siyempre, pag-ibig ang usapan dyan, hindi puso. Ang usapan sa pag-ibig, pera. Kaya nga, minsan, pag nakikinig po kayo sa mga ganitong mga komentarista, mantakin mo, bakit hindi nyo siya ihabla? Bakit hindi nyo siya demanda? Bakit sinabi ba namin nagnanakaw siya? Bakit sinabi ba namin nangulimbat siya? Ang sinasabi namin dito, Mike Abe, makinig ka, kung ang coconut mo ay umaandar pa ng maayos, ang sinasabi namin dito, hey, Stella Kimbo, can you please explain? Explain what's happening. What's happening, I don't understand, Stella Kimbo. 4.5 million na relo? Sabi ni Mike Abe, ay kasi nagtatrabaho yan, ekonomista yan, marunong siyang umanap ng pera, marunong siyang ganyan. Bilangin natin kung magkano nahahanap niya buwan-buwan. Bilangin natin, tanong natin kay Daddy Tambaluslos, Daddy, pagtatanggol kita Daddy, kasi nasasaktan kami kapag ikaw ay marung bumabati ko sa iyo Daddy, kasi ikaw ang aming padre de pamilya. Biruin mo yon. Pagtatanggol nila si Tambaluslos, pagtatanggol nila sa Tambaluslos, ang interes ni Tambaluslos ang kanilang interes, hindi ang interes ng ating bayan. Kaya itong si Mike Abe, minsan, taliwas din ang kanyang pag-iisip eh. Mike Abe, walang nagsasabing nagnakaw si Stella Kimbo, ikaw ang nagsabi. Ikaw ang nagsabing idemanda siya, hindi kami. Sabi niya, didemanda nyo, hindi nga namin siya didemanda eh. Nila lifestyle check pa lang namin, nagagalit na kayo eh. Paano pa kung magsasampa kami sa ombudsman? Di ba? Kaya ngayon, mga minamahal kong kababayan, kapag may narinig kayong mga ganitong komentaryo, i-comments ninyo doon sa ating comment section para mag-react po tayo. Marami po kasing mga ganyan na talagang naggagaling-galingan. Kaya mga minamahal kong kababayan, dito sa Reaction TVPH, dito ang ating mga reaction ay sensible. Hindi po tayo nagre-react na ganyan, yung magiging bias tayo. Sabihin na natin bias tayo. Paano kayo hindi magiging bias dito? Lahat po. Isipin mo si Tambaluslos, meron ba siyang duty na inspeksyonin yung mga militar? Ano lang yun? Presidente lang yun. Yung tinatawag nilang commander-in-chief. Bakit? Commander-in-chief ka ba? Palakad-lakad ka sa harapan ng mga militar? Hindi ko po alam kung napanood nyo na yung video na yun. Yung palakad-lakad po si Tambaluslos doon sa harapan ng mga militar. Dapat po ang gumagawa nun ay si The Junior. Kasi nga, si Tambaluslos na ang nagpapatakbo ng pelikula. Nakukuha nyo na po. Basta't si The Junior, binubusog siya sa lahat ng gusto niya. Spoiled brat nga.
Lahat ng gusto ng spoiled brat, ibigay mo. Tapos, wala na siyang pakialam. Oh, di ba? Sasabihin ni spoiled brat, gusto ko ng ganyan, gusto ko ng ganyan. Yan, gusto ko yan, gusto ko yan. Oh, bigay ko sa ito, ha? Ako nang bahala. Sige, gawin nyo na lahat ng gusto nyo. Basta nanginginig pa yan, nanginginig pa. Minsan, susuka pa yan. Oh, ganun po mga spoiled brat. Basta binigay mo yung gusto niya, oh, 'di ba? May mga siguro may mga naririnig-rinig kayong gano'n na kahit katawan nila ipagpapalit nila dun sa oh, 'di ba? Oh, ngayon, kahit kahit yung kaluluwa nila ibibigay nila basta maka-itch lang. Oh, kaya nga itong si Marcos Jr., ayoko sabihin na siya ay tinatawag nilang merong tawag dun bangag. Hindi po ako nagsabi nun. Kayong lahat ang nagsabi nun. Ha? Kayong po lahat ang nagsabi nun. Sino? Kayo, yung mga nagsabi lang. Kaya po itong si Marcos Jr., pakinggan po ninyo ito, importante po ito. Si Marcos Jr. po, basta ibinigay mo yung gusto niya, kahit ano ibibigay niya. Isipin mo, duty ng isang presidente, being a commander-in-chief, hindi yung House of the Representative, House Speaker, siya yung naglakad. Napakalaki po ng tiyan niya. Malaki din naman yung tiyan ko, pero hindi ganun kalaki. Dito po, balikan po natin si Mike Abe. Mike Abe, makinig ka. Ha? Makinig ka dito. Inaano pa lang kasi masyadong malaki ba yung malaki ang bibig ng isang tao. Sabi nga, bago ka magduro-duro yung mga kamay mo, bago mo iduro-duro kay BP Sara, bago ka magngangawa kay BP Sara, siguraduhin mo ikaw ay malinis ka dahil maraming mga mata ang titingin sa'yo. Ngayon, si Mike Abe, yung mga kasama niyang vlogger nung panahon ng kampanya, na kay Madam Inday Sara na. Hindi niya alam, lahat ng vlogger na yon ay mga Duterte supporters, hindi naman mga loyalista yon. So, como si Madam Inday Sara na kay The Junior, kay Marcos Jr., Marcos Jr., siyempre doon na rin sila. Ngayon, tingnan mo. Kumalas si Madam Inday Sara. Lahat sila kumalas na. Sino pa natitira? Ikaw na lang. Siyempre, busog na busog. Naku naman, 1+1 lang yun, equals Mike Abe. Kasi po, kaya po ako nag-react dito sa sinabi ni Mike Abe, feeling niya expert siya. Iwanan na po natin dalawang yan. Papakita ko po sa inyo ang Pangulong Duterte kung paano niya sibakin. Paano po niya sibakin ng mga yung mga public official yan. Ito, hindi ko na po ipapalabas ng buo pero napakalupit po ng Pangulong Duterte dito. Napakalupit po niya. Nandito na tayo dun sa puntong naninibak na siya. Dito. Yan. Sa Davao, you stayed there for the longest time because of the Congress. Ayaw kayo magpa-relieve, then I am ordering you. I'm ordering the relief of Secretary sa sus, kinabahan ako. Kaya nakikita ako, Paulo. Congressman Alfredo Paulo Vargas. Yan. Alam niyo po yan, artista yan Artista po yan. Binanatan po yan ng ating Pangulong Duterte nung panahon niya. Televised po yan, televised. Ganyan po kalupit ang isang hindi corrupt. Lahat ng congressman na corrupt nung panahon yun. Yan, si Alfred Vargas, artista po yan. Congressman po yan ng 5th District of Quezon City. Pero binanatan po niya yan. Sinabi po niya, allegedly, demand for one time. Ito, diretso po natin, 5th District of Quezon City allegedly demands for one-time enrollment fee amounting 1 million in addition to the 10 and 12% SOP before the project can be awarded to the contractor. Isipin po ninyo yan, Ito pong mga style na ganito, nung Pangulong Duterte natin napapanood yan. Meron pong televised, diyan po siya naninermon,
Diyan siya naninibak, diyan siya nagagalit, diyan siya nagmumura. Diyan, ginamit niyang platform ang television at social media. Mapapanood mo siya sa YouTube, sa Facebook. Ngayon, meron pang ganyan? Meron pang ganyan ngayon? Oh, tuloy. Engineer Hindi Kung po niya yawa alam na ang kahulugan ng dede. District Engineer. Ito po tuloy natin. District Engineer Divinadera, Ramon Dinadivera, pati Marim. You are Po ha. Lahat, wala siyang sinasanto. Congressman, lahat, maraming congressman dito siniwalat niya, na binulgar niya. Siyempre, congressman, alal yan ng mga tao, hindi yung pwedeng basta sisibakin yan. Dadaan mo pa yan sa impeachment trial or marami pang pagdadaanan. Kaya lang, ang ginagawa niya, binubuyang-yang niya lang niya ang kanilang mga kahiyan ng mga inayupak na to. O, ito po ha. Ito. Pakinggan po ninyo to. Yan po. Kapag engineer ka nun at nasangkot yung pangalan mo sa korupsyon, dadaling ka niya sa basilan. Yun. Ganyan po ang ating Pangulong Duterte. Ha? Pero kadalasan po, nire-relieve niya. Tinatanggal na niya. Ito po. Isipin po ninyo, meron daw siyang beach house. Ito, bilyonaryo na daw siya. Ito, isang engineer, beach house. Ngayon, bilyonaryo ka na. no to, marami itong bilyonaryo na to. Totoo lang. Kaya ako ang i-reshuffle ko silang lahat. Baliktarin ko, tapos baliktarin ko ulit. Ganun po kalupit ang ating Pangulong Duterte. Courtesy po sa Pinas.news. Subscribe po kayo sa kanila. Ito po, mga minamahal kong kababayan. Isipin ninyo, ngayon, nararanasan pa natin yung mga ganong mga estilo. Nararanasan pa po natin yung mga ganong estilo na ang Pangulo ay magsasalita sa kanyang live telecast or online para pagsusulplakin, pagsusupalpalin, ipapahiya lahat ng mga wala siyang pakialam, congressman ka man, gobernador ka man, mayor ka man. Kaya noon takot, pati mga pulis takot sa kanya. Lahat takot sa kanya. Ngayon, ano? Gusto nga nilang takutin si BP Sara, hindi nila matakot-takot Balita ko may 2 congressman nung sabi niya, yun, aalis na siya. 2 congressman, nabalitaan ko may nag-isplok sa akin. Nahihi daw sila sa kanilang mga pantalon. At yun po ay joke lang. Yan po maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga expose, mga reaction, mga pag-aanalisa ng mga nangyayari sa ating bayan. Patuloy po nating ipanalangin ang ating bayan. Patuloy, shout out po sa lahat ng mga ka-reaction natin dyan. Sa lahat po ng mga ka-reaction natin sa Canada at saka sa North America, sa US po. Marami pong nagme-message sa atin. At sa mga members po natin, maraming salamat po. Welcome po ang lahat sa ating mga members. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel at umabot ka sa punto ng video na ito, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe. At i-like po natin ang video. Kung ayaw mo yung video, paki-like din. Thank you. Bye. God bless. Babu.